Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Right? Thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Pangulong Bongbong Marcos naglabas ng order na ang kilo ng bigas ay hindi 20 pesos guys, kundi 41 hanggang 45 daw. Ang price ceiling o yung hangganan ng bigas na dapat hanggang doon lang ang presyo. So, yan guys, kahapon lang yan at ito implemented sa September 5. Doon daw ang simula na pwede silang manghuli, yung hindi sumusunod dyan. At tignan natin kung talagang kaya nga pa rin ito. Pero bago yan, panoorin muna natin yung balita tungkol dito sa pagdeklara ng order Pangulong Bongbong. Pasok! Tuloy na pagtaas ng presyo, nagtakda na ng price ceiling sa bigas sa buong bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay para matiyak na rasunable at accessible ang presyo sa gitna ng nakaalarmang pagtaas sa retail price ng bigas sa mga palengke. Batay sa Executive Order No. 39 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang Agosto 31, nasa 41 pesos lamang kada kilo ang presyo ng regular milled rice, habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay nasa 45 pesos kada kilo lamang. Mananatili ang implementasyon nito maliban na lamang kung babawiin ni Pangulong Marcos ang naging rekomendasyon ng Price Coordinating Council ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Base sa monitoring ng DA, nasa 42 hanggang 55 pesos ang presyo ng local regular milled rice kada kilo sa mga palengke sa National Capital Region, habang nasa 48 pesos hanggang 56 pesos naman ang presyo ng local well-milled rice kada kilo. Pinasusuri din ni Pangulong Marcos sa Philippine Competition Commission, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang mga paraan para malabanan ang kartel ng bigas sa bansa. Sa ganitong paraan, sinabi ng Pangulo na matutuldukan na ang pang-aabuso ng mga kartel na labis na nagpapahirap sa mga Filipino. Utos ng Pangulo na tiyakin na patas ang kompetisyon sa mga palengke at maitaguyod ang kapakanan at proteksyon ng mga mamimili. Inaatasan din ni Pangulong Marcos ang Philippine National Police at iba pang mga kawani ng otoridad na tulungan ang DTI at DA sa agaran at epektibong pagpapatupad ng price cap sa bigas. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I mean, if it comes to that, I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay na 40 pesos at 44 pesos. Sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act No. 7581 o Price Act, maaaring magtakda ng hangganan ng presyo sa mga basic necessity at pangunahing produkto ang Pangulo ng Bansa sa bisa ng rekomendasyon ng Implementing Agency o ng Price Coordinating Council. Diba? Ito ay para makapagbigay ng epektibo at sapat na proteksyon sa publiko laban sa hoarding, profiteering at mga kartel. So, ang sinasabi dito yung 41 pesos, ito yung regular meal. O, ibig sabihin, tama lang, di ba? Kung hindi ka masyadong masaya sa bigas, ayos na to. At ito namang well meal na 45, pwede na. Kumbaga, kaysa sa wala, okay na to. So, hindi pa yung 20 pesos na pinangako guys, ha? Malayo pa yun. Ito pa lang yung kalahati pa nito.
So, talagang regular napakagod inspectors ng when it comes to tignan to sa unang other tingin. issues. So they Siyempre, will sa mga now apply nakakarami, the price kahit pa paano ceilings that I have nakakatulong pa rin. ordered in the Pero e-notes tanong that dito, I ano nga signed ba yesterday. magiging epekto nito? So that Sabi naman ng iba, di ba, na the ano lang prices to stay band-aid solution lang. within the limits Dahil that nga we have yung tao prescribed. ngayon talagang Shonit, dumading. Radio So, Inquirer, Bayang kailangan na yung gobyerno gumawa ng paraan. So, ito siguro yung ginawa nilang paraan para bumaba. Pero hindi kasama dito yung bigas na premium. Ibig sabihin ng premium, ito yung mga dinurado, kokoyo, yung mga asinandoming, yung magandang klaseng bigas, hindi kasama dito. Yung regular lang. So, ano nga bang epekto nito? Sabi nga nung isang chairman ng ni Leonardo Montemayor, itong chairman ng Federation for Free Farmers, baka daw lalong magka-problema kasi nga kung mataas ang kuha ng supplier tapos ibebenta ng mura, dilugi sila, di ba? Paano ka naman magninegosyo kung palugi? Walang magninegosyo na palugi ang kanilang paninda, di ba? Pero yun na nga mangyayari ngayon, guys. Pagka tumagal ito at yung mga nagtitinda ng bigas ay malulugi, baka magsarap ito o hindi na lang magbenta kasi nga hindi kakayanin kasi mataas ang bigay ng supplier. So siyempre, ang kailangan dito ay kahit paano may tubo yung nagtitinda. Kasi nga naman napakataas ng yung farm gate price, guys, sa mismong palay ito Diretso to sa mga magsasaka. Kasi kailangan gawin nila imbes na ganitong band-aid solution, pang long-term solution. Ang mismo tulungan nila ay ito yung mga magsasaka. So bakit tumataas ang farm gate price ng palay? Kasi unang-una nga, malaki ang kanilang gastos, di ba? Mula sa abono, tapos magpapa-labor pa sila. Ang labor, manumano, di ba? Alam naman natin na hindi pa moderno ang ating mga kagamitan sa magsasaka. Kaya nga tayo napag-iwanan dahil dyan At ayuda, tulong sa mga magsasaka para bumaba kanilang presyo. At yung farm gate nila, yun ang maibigay nila sa mga traders o yung mga kumukuha talaga ng bigas para ibenta, lalo na dito sa Metro Manila. Yun ang tamang solusyon talaga, pang matagalan talaga yan. Kasi nga, kung hindi yan ang gagawin nila, pagka nagkataon, mawawalan pa tayo ng bigas. Wala nang magtitinda kung lahat sila lugi. Lalo na ngayon yung importer, di ba? Mataas na rin. Sa Vietnam, sa Indonesia, di ba? Mataas na rin ang presyo ng imported. Kaya nga, mas mahihirapan tayo kung hindi talaga bibigyan ng pansin yung mismong magsasaka natin na kailangan ayun ang tulungan nila para lahat talaga makatikim ng kaginhawaan. Dahil kung pababayaan lang talaga itong mga farmers na ito, walang mangyayari. At titignan natin kung masusunod dito at kung mangyayari. Kasi sa ngayon pa lang, yung mga nagtitinda, nagre-reklamo na. Di ba? Kasi nga, kuha nila mataas tapos bebenta mo ng mababa. Lugi nga naman sila. So, tingnan natin, kailangan talaga supportahan nila yung magsasaka para dumami at lumaki ang production ng ating mga magsasaka, lalo na sa palay. At sabi pa ng mga ibang netizen, dapat hindi lang yan sa bigas na katuto kasi even yung gulay, di ba? At mga ibang produkto, kaya ng asukal, marami lahat dyan, halos matataas na ngayon. Kaya dapat yun ang bigyan ng pansin. So malalaman natin ngayon sa September 5 kung talagang marami susunod kasi sabi sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede daw isumbong, pwede pahuli sa pulis, pwede nga huliin ng DTI, kung sino yung hindi susunod sa utos na to. So sa ngayon, nakita natin, pumunta tayo kanina sa palengke, ganun pa rin. Although sa September 5 pa lang talaga yung may implement ito, pero ngayon pa lang, umaaray na yung ating mga nagtitinda. So titignan natin kung talagang matutupad to. At malaking tulong kung ito magtuloy-tuloy. Pero, kagaya na sabi natin, band-aid solution to. Ang kailangan natin ay pang long-term solution. So, engage. Abangan yung update natin pagka
na-implement na to sa September 5. Okay? So, ganito na lamang guys. Thank you very much.